Magandang umaga mga kaibigan, update lamang po tayo sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng Miyerkules, May 29, 2024. Pero bago natin yan ipagpatuloy, palike and subscribe po muna. At napaka-importante po na pa-hit ng notification bell. Maraming salamat po. Patuloy po nating minomonitor ito nga pong paglabas ni Bagyong Aghon sa ating Philippine Area of Responsibility. And as of now, tuloy-tuloy po mapag-move niya dito po pa northwestward over the Philippine Sea po. Muli pong namata na itong si Bagyong Aghon mga kaibigan na may layo na lamang po na 690 kilometers east of northeast of Basco, Batanes po. Or kaya naman mga kaibigan sa kabilang parte 695 kilometers east of Itbayat, Batanes po mga kaibigan. Ang hangin po niya ngayon ay nasa 130 kilometers per hour na lamang po, malapit pa rin sa sentro na may bugso naman pong pumapalo sa 160 kilometers per hour pa northwestward sa bilis po na 30 kilometers per hour. Kung titignan po ninyo, ito ay talagang ilang oras na lang po simula ngayon, within 12 to 48 hours ay nakalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero ngayong araw po ng Miyerkules mga kaibigan, ilang bahagi po ng Luzon ay uulanin po. Dahil na rin po yan sa tinatawag po natin na south wind low po na nakaka-epekto or epekto din po ito dito nga pong trap ni Typhoon Aghon po. Magbibigay po ito ng malawakang pag-uulan po sa ilang bahagi po ng Batanes, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Northern Aurora, Southern Mainland Quezon, Pulilio Island, Northern Palawan, kasama na po ang Kalayaan, Calamian at Cuyo Island po mga kaibigan. So kung titignan po ninyo mga kaibigan, itong south wind low po ay influence po ito ni Bagyong Aghon. Samahan pa po yan ng pagsulubong po ng mainit at malamig na hangin o yung tinatawag po natin na front. May mga nagtatanong po sa ating mga kaibigan kung meron na nga po bang kasunod na bagyo pagkatapos po nitong si Bagyong Aghon. Upon checking po sa ating pinaka-live radar mga kaibigan, wala pa naman po tayo namamataan na bagyong paparating po sa loob ng Philippine Area of Responsibility or bagong bagyo. But kung titignan po ninyo, bandang Silangang Mindanao, meron po mga nabubuong mga cloud cluster or kumpol na kaulapan na posible pong maging active LPA or kapag lumakas po ito within 40 to 50 kilometers per hour ng hangin na ay maituturing po natin ito bilang isang bagyo or pangalawang bagyo na tatawagin pong Bagyong Butchoy. So mga kaibigan, lagi ko pong pinapaalala, maging handa po tayo anumang oras. Kalalabas lamang po, palabas pa lang itong si Bagyong Aghon, Typhoon Aghon sa ating Philippine Area of Responsibility at nagdulot po ito ng malawakang pag-ulan sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ilang bahagi naman po ng Metro Manila, sa Luzon, hindi naman nakaranas lahat po ng malawakang pag-uulan. At ang iba nga po, hinihiling na magkaroon pa ulit ng isang bagyo na mahina lamang para makapagbigay po ng pag-uulan sa ating mga kalupaan, lalo na po sa ating mga magsasaka. Well mga kaibigan, marami pa po tayong kaganapan, so dyan lamang po kayo. Mamaya po ulit, meron tayong update patungkol sa lagay ng ating panahon. Magandang umaga po sa inyo lahat, maraming salamat.